Okay, sige po. Tayo po ay saglit na manalangin. Hiniling ko po na tayo pong lahat ay yumuko at ay lumapit sa ating Panginoon sa gabi pong ito. Ama namin Diyos, salamat po sa oras pong ito sa amin pong pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Ang amin po dalangin, ikaw po ang manguna sa amin at kami po ay patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng kaalaman at patuloy po na maunawaan namin, O Diyos, ang aming pong tatalakayin ngayong gabi. Hinihiling po namin, Panginoon, ang aming internet connection. Saan man po kami naroon ngayon, nawa po ay maging consistent po ito, O Diyos. At wala pong maging anumang aberya, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong gabay sa bawat isa sa gabing ito. Salamat po, Ama, at sa iyo po ang papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Isang magandang gabi po sa ating lahat dito po sa Pilipinas at ganoon din po sa ibang bansa. Paki-comment lang po sa ating chat box kung saan po kayo galing at saan po kayo ngayon naroroon. Ganoon din po yung inyong mga pangalan kung ah, mamarapatin po ninyo. Ano po? So ngayon po ay pangalawang module na po natin at atin pong pipilitin na matapos po natin itong dalawang topic. Medyo mahaba-haba po ito pero atin pong susubukan na matalakay po natin ng maayos dahil po next week po ay magpuprorsida po tayo doon sa isang subject natin about authority. And a suggestion ko po ay atin pong i-enroll ito pong ating subject na ito dahil ito po ay napakaganda. At ang ating pong tatalakayin dito ay hanggang 3 module. Yung pong 2 module ay matatalakay po doon sa ating AI uh, chat GPT. Ano po? Meron pong ginawa si Dr. Vera para po doon sa ganong platform. At maganda po siya kasi doon po ay makikita na po ninyo kaagad yung inyong final exam. Meron po kasi siyang final exam. Kasi ako po ay nakapag-take na, natapos ko na po ito. Sa biyaya ni Lord, ano po siya, nakapasa po tayo doon sa final exam. Kasi meron po yung mga tanong doon sa inyong pag-aaralan at napakaganda po kasi kapag nag-fail po kayo doon sa una, hindi nyo na pwedeng balikan. Magkakaroon na lang po kayo ng remedial kumbaga. Ano po. So, make sure na yung pong inyong mapipindot na sagot ay tama kasi minsan tama yung nasa isip pero mali yung napipindot natin kasi nangyari po yan sa akin kaya po maging mapagmasid po tayo. Ano po? So i-enroll po natin itong subject na ito about church management, biblical leadership and organizational guide for the local church. Kapaka importante po nito sa ating lahat dahil dito po natin makikita yung nais na makita natin about church management po. So, tatapos po tayo doon sa mandate at atin pong nakita kung sa nakaraang topic na sino ba yung pinagmumulan noong mandate at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So ngayon atin po siyang suriin muli itong pangalawang mahalagang tanong. May nakikita na po kayo sa inyong screen? Opo, Pastor, meron na. Okay. So, yung pong salitang o acronym na meaning kasi ito po ay under po ng mission. Yung kung natatandaan po nyo, yung management ay ginawaan po yan ng ah, subject at tayo po ay nandun sa unang subject na mission at ito pong mandate and meaning ay under po yan ng mission. Ano po. So, ngayon, atin pong natalakay nung nakaraan yung mandate
at ngayon naman po ay ating tunghayan, why meaning matters. Bakit po ba ito napakahalaga sa ating kapanahunan ngayon? Ito po ba ay ating naunawaan po ba ng mga lingkod ng Panginoon yung meaning noong mandate na nakapaloob doon sa mission? Kasi meron pong maraming ano nga ba ang ibig sabihin natin kapag sinabing mission? Ano po? Yung mission na tinutukoy po dito sa church management ay yung mission po na nilikha ng Diyos, ibinigay ngayon sa atin po. At ang ano ba ang ating mauunawaan o ano bang ating makikita dito sa kahulugan o pakahulugan dito po sa tinatawag nating mission. Ano po? So maraming simbahan ang gumagamit ng salitang mission pero kokonti ang tunay na nagbibigay ng malinaw na biblical definition. Sabi dito, many churches use the word mission but few define it biblically. So, sabi without clear meaning, kapag hindi talaga naunawaan o naintindihan yung salitang mission, nagkakaroon po ito ng tinatawag na mission becomes a slogan. Nagiging simpleng salita na lang siya o parang marketing na lang siya. Halimbawa, isang simbahan na laging may poster na go mission pero walang konkretong gawain para sa community. So, kailangang naintindihan, na define biblically what is mission and what is the meaning of mission. Secondly, vision becomes confusing. Ibig sabihin, hindi malinaw yung direksyon. Ang pwedeng halimbawa dyan, may mga member minsan na hindi sigurado kung ano talaga ang layunin sa simbahan. At napakahalaga na maunawaan natin kapag without clear meaning, ang sabi vision become confusing. Pangatlo, ministry becomes scattered. Nagiging masalimuot, magulo yung ministry kasi nga hindi tukoy what is mission all about. Kaya ang bawat department ng ministry o ng church ay meron kanya-kanyang sariling project at wala yung pagtutulungan kung ba nagkakaroon ng kanya-kanya. Kaya po sabi dito na i-scattered siya. And without clear meaning, management becomes reactive. Sabihin, ang pamamahala ay puro respond lang sa problema pero hindi siya nagiging active doon sa mga plano kung paano magkakaroon ng tunay na inner uh, growth o paglago ng isang church. Ibig sabihin, kapag tinukoy natin yung church, tumutukoy siya doon sa mga mananampalataya. Ano po? So, biblical church management requires definition before direction. So, kailangan bago tayo magbigay ng direksyon sa simbahan, kailangan muna na malinaw sa atin ano ba ang kahulugan ng mission. Number two, what mission means biblical definition. The word mission, sabi po dyan, comes from the Latin missio, meaning to send. So, ibig sabihin, nanggaling siya sa salitang mission, ang ibig sabihin ay mag-send o magpadala ng isang, sabi natin, missionary o maghahatid noong pakay doon sa isang lugar. At ito po ay naka-biblical alignment sa salita ng Panginoon doon sa John chapter 20 verse 21 no po. At sa practical na pagkakaunawa, ang misyon ay hindi lang basta pag-stay o pananatili sa simbahan, kundi ito po ay pagtungo sa ibang tao na may layunin, aabutin sila. No, so mission is not about staying. Mission is about being sent with purpose. Parang
isa kang tagapaglingkod, meron kang outreach program sa community, papadala doon, then ang layunin ay maghatid ng message doon sa lugar na yun. Ano po? Yang putson. Paki-off lang po muna yung ating mic, please. Yan. Okay. So, ating pong tunghayan yung biblical definition of mission. Mission is God's redemptive purpose carried out through God's people in God's way for God's glory. So, ibig sabihin, ang mission po bilang isang manggagawa ng ating Panginoon ay merong mahalagang layunin. At ang layunin po dito ay yung tinatawag po na God's redemptive purpose. Meron siyang layunin kasi from creation, nagkaroon tayo ng problema dahil ito nga pong ating ninuno na si Adan at si Eva ay nagkaroon po ng pagsuway. Kaya ngayon, na na-separate, napahiwalay tayo sa relationship sa Diyos. Kaya ngayon, pumasok yung sin. Ito yung naging way para malayo ang tao sa Panginoon o sa Diyos. So, nung lumipas ang panahon, nakita yung problema na ang tao ay nagpatuloy sa kasalanan. Kaya ang Diyos ay nagkaroon ng divine plan to redeem people. Kaya makikita natin po mga kapatid dito na ang Diyos, ang kanyang layunin ay magkaroon ng redemption. So, tingnan natin yung yung God's purpose. Ano po? Ano yung nakalagay diyan? Ang sabi diyan ay not human ambition. So, ito po ay merong dakilang layunin ng Diyos. Ang mission ay nakatuon sa plano at layunin ng Diyos, hindi sa interest o ambisyon ng isang tao lang. Parang isang bagay na kailangang magkaroon ng tunay na layunin at magkaroon ng focus na mailapit ang tao kay Kristo kasi meron nga pong kasalanan na dapat ay matubos. Ano po? Kaya ito po ay God's purpose. Pangalawa, yung God's people. Ano po? So ang iglesia, ang lahat ng miyembro ng simbahan ay tinawag para maging kasangkapan ng misyon. So hindi lang po ito sa pastor o leader. Minsan atin pong tingnan, di ba? Minsan meron tayong sinasabi na pupunta kaming mga pastor doon kasi meron kaming mission. But definitely ang mission, ang God's redemptive purpose ay ibinigay sa God's people. Ang tinutukoy po dito ay church o ang tinutukoy po dito ay ang lahat ng miyembro ng simbahan na tinawag ng Diyos pamula doon sa kanyang kalagayang makasalanan papunta doon sa pagiging banal. At ngayon po, tinawag para maging kasangkapan ng misyon. So hindi lang ito pang atin lang mga kapatid. Hindi lang pang pastor ang misyon. Hindi lang pang leader. Dapat lahat ay sakop nito. Kaya nga po God's people. Pangatlo, yung God's way. Sabi po diyan, ano yung paraan? So, ang mission ay dapat isinasagawa ayon sa prinsipyo ng Diyos. Sa paanong paraan? Nakabase po ito sa scripture. Nakabase po ito sa gabay ng Banal na Espiritu at naka-alalay o naka-align doon sa kabanalan. So, tayo bilang mga church o mga lingkod ng Panginoon, dapat yung mission ay God's way. Kailangan may yung scripture o nandoon yung gabay ng banal na espiritu at nandoon yung
gospel, yung good news. At ito'y makukuha natin dito po sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang outreach ay hindi dapat lang puro entertainment o fundraising, kundi ito ay biblical instruction at spiritual purpose. Pangapat, yung God's glory. Ano po? Hindi kasikatan, hindi katagumpayan, hindi kapangyarihan natin, hindi tagumpay natin. Sabi daw, not fame, not power, or success. Kundi lahat ng ito, lahat ng layunin ng misyon, ang pinaka-objective ay maparangalan ng Diyos, hindi tayo. Kung naging success man yung mission, along the way, laging ang balik ng papuri ay sa Panginoon. Amen? Tayo'y ginamit lang para maabot yung kalagayan ng tao. Ano po? So, makalaga po ito mga kapatid. Importante po yan, ano po, dahil ito po ay kumbaga ay ano po siya, very common na nangyayari po. Pangatlo, what mission is not? Sabi po dito, mission is not a program. Ano po, hindi po siya program lang. Pag sinabing program, program are tools. Mission is the reason for the tools. A church can cancel all program and still have a mission. So a church can run many programs and lose its mission. So malinaw po na ang programa ay tools lamang. Marami po tayong mga program. Halimbawa, outreach program, feeding program, Bible classes program, lahat po ng ito ay tools. Pero pwede natin kasilahin ang lahat ng program, pero may mission pa rin malinaw and purpose. Mananatili po siya. No po? Kaya huwag basta program ang titingnan bilang mission. Kailangang suriin yung purpose ng bawat tool. So yan po yung mission is not a program. Pangalawa, mission is not vision. Yung mission, sabi doon, why do we exist? Sabihin, bakit ba nananatili tayo dito? Ano yung ating mission? Vision, where are we going? Kung saan po talaga tayo dadalhin o saan ba talaga tayo pupunta ng ating mga purpose. Maaring magbago ang vision, depende doon sa season po. So mission is unchanging and vision can adapt by vision. So ibabahagi ang mission, ibabahagi ang ebanghelyo. Yan po yung mission. At ang vision, ito po yung ating desire o na nakikita 5 years from now, maaring makapagtayo tayo ng 5 Bible study or study group or whatever. No? So, yun po yung vision. Kaya, makalaga na makita natin yung mission ay hindi isang vision. Magkaiba siya. No po? Next. Yan. Mission is not church growth. So, yung growth ay result, not a definition of mission. So, sabi diyan na ang paglago, ang mission po ay hindi sukatan ng dami ng miyembro o palakihan ng iglesia, kundi ang paglago nito ay resulta lamang noong mission. Kapag sinabing growth o paglago, una, by numbers, pangalawa, yung inner spiritual connection niya sa Diyos. Kailangan yun ang importanteng lumalago. Hindi yung pagdami noong member sa church, kundi tunay ba na yung member of the church ay nagkaroon ng tunay na pagbabago. Yung mission, yung gospel na nadala ba sa kanya ay tunay na nagrema doon sa kanyang buhay. Kaya mission is not church growth. Sunod po, mission is not social work alone. No? Mahalaga ang pagtulong. Sabi dito, the church must care for the poor.
the sick and the oppressed. But social action without the gospel is incomplete mission. Ito po. Sabihin, mahalaga naman po yung activities. Bawa, yung pagtulong sa mahihirap, yung pagtulong sa may sakit, pagtulong doon sa mga nangangailangan, yan po ay maganda. Pero hindi, kung walang ibanghelyo, ang tunay na misyon, dapat ay may compassion plus proclamation. Ibig sabihin, kung meron tayong social work na ginagawa, importanteng hindi mawawala yung evangelism o yung ibanghelyo. O ano man yung activities na meron, dapat laging merong paghahayag ng salita ng Panginoon. Bawa, nagbigay tayo ng relief good sa mga nasalanta ng bagyo, mabuti yon. Pero kung hindi na ibahagi ang salita ni Kristo, kulang ang misyon. Yung pagbisita sa may sakit sa ospital, kung hindi siya na ipag-pray at na ipaliwanag ang ebanghelyo, kulang ang misyon. Kaya siguraduhin na anumang social program ng simbahan ay kasama ang pagbabahagi ng buhay kay Kristo. Amen? Tingnan po natin yung theological foundation of mission. Una, mission begin with God. So, ang mission is not an invention of the church. Mission begins in the heart of God. So, tama po. Kasi sa John chapter 3 verse 16, makikita natin ito. Alam na alam natin yan. Ang sabi dyan ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have eternal life. So, ang misyon ng Diyos ay yung pagmamahal niya doon sa mundo. Kaya makikita natin dito na ito'y nagmula sa puso ng Diyos kasi hindi siya nanatiling nakatingin sa kasalanan o doon sa kapahamakan na nangyayari sa tao at mangyayari sa tao. Gumawa ang Diyos ng divine plan. At isa dito yung God sent the Son. Kaya ito po yung John 3:16. Pinadala niya si Kristo, si Jesus, para maganap yung divine purpose and divine plan na mission ng Diyos to save, to redeem people once again doon sa kanilang kasiguruhang kasalanang kabayaran ng kasalanang kakamtan. Kaya pinadala si Jesus kasi meron siyang layunin. At si Jesus, the Son, sent the church. So tayo yun. Kaya ang mission po ay hindi imbento ng simbahan. Nagsimula talaga ito sa puso ng Diyos. Pag sinabi nating mission, redemption, yun yung ating mission. Yun yung mission ng Diyos. Yung ma-redeem, matubos ang tao. At yan ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Yan, isinalin sa atin. No? Sabi doon, ibinigay naman sa atin. Kaya yung ating Panginoong Jesus, the Son, send the church. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay nagbigay din ng utos, ng mandate sa kanyang mga anak o sa kanyang mga tinawag. Kung maalala natin, doon sa Matthew chapter 28, nagbigay siya, nag-command siya. Binigay niya yung mandate. Ano po? Kaya mahalaga na makita po natin na ito ay galing mismo sa puso ng Diyos. Ang misyon, hindi sa church, hindi sa atin nang galing ito, kundi galing ito sa Diyos. And third, the Spirit empowers the mission. So natutuon yung ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magampanan ang mission. Kaya ang iglesia ay hindi basta nag-iimbento ng programa. Ito ay sumasali doon sa mission na nagsimula sa Diyos. Kaya sa bawat gawain, lagi nating matatandaan na hindi natin ito misyon. Ito ay ipinapagawa ng Diyos, kundi ang misyon ng Diyos ay ipinapadala tayo. Kaya kung ating titingnan yung mission ng pastor, yung mission ng member
ay iisang misyon na galing sa Diyos. Lahat yun ay mission ng member of the church. Kaya hindi siya pili lamang. Ano po? Next. Theological foundation of mission. So, ating makikita dito na napakahalaga na ang mission po ay redemptive. Ibig sabihin, the goal of mission is redemption. Yan. Reconciliation with God, restoration of people, and renewal of life. Yan po yung mission. Yun yung binabanggit ko po kanina na nagbigay ang Diyos ng tinatawag na Ministry of Reconciliation. So, church management that forget redemption becomes institutional, not spiritual. So mahalaga na makita natin yung tatlong pangunahing reason ng mission ay yung reconciliation with God. Pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Isang dating drug user, isang dating masamang tao ay natutong manalig kay Kristo. Yun po yung bunga ng mission. Yung restoration of people, ito yung pagbabago ng buhay, moral at spiritual. At dito, makikita natin na nagkaroon ng impact doon sa tao yung biblical principle na tinatawag nating restoration. Kaya makikita natin yung renewal of creation o lives as binabanggit, ito po yung pagkakaroon po ng isang pagpapahalaga doon sa buhay na mabago yung kanyang komunidad. Kaya mahalaga po itong mission na binabanggit. So ito po yung foundation ng theological foundation ng mission. So tingnan po natin yung acronym ng meaning po. Una, letter M, sabi po dyan ay message centered. Po. Sabihin, the mission always carries the gospel message. Kaya nakasentro sa gospel. Ito ang sentro ng mensahe. Yung mabuting balita. Kaya sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Dala-dala natin, bit-bit natin yung message. Kaya kapag tayo po ay nagmi-mission, ang ating pangunahing layunin ay to bring the gospel or the good news doon sa atin pong lugar na pupuntahan. Pangalawa, yung pong evangelistic witnessing is not optional. It is essential. Kasi sabi sa Acts 1:8, ye shall be witnesses unto me. Kaya mahalaga yung pagiging saksi doon sa evangelistic na ito. At hindi mahalagang bahagi lang ito ng mission, kundi ito po yung talagang application ng mission. Ibahagi yung salita ng Diyos at ito yung nais ng Diyos na mangyari. Madala yung mabuting balita. Kaya ang church management, hindi lang po siya nakapaloob lang diyan yung ano yung mga dapat gawin sa loob ng iglesia, ano yung mga dapat na naka-align sa gawain ng isang leader, papaano tayo gagawa ng mga hakbang para doon sa pagdidisiplina. Hindi lang po yun ang nilalaman, kundi the bottom line is yung message ng management ay mission. Kung walang mission, walang magaganap na church management kasi wala tayong pangangasiwaan. Kaya mahalagang makita natin na hindi lang pala yun yung church management. Akala natin minsan ito lang ay church administration. Pero meron palang malaking dahilan bakit meron tinatawag na church management. Okay, next po. Letter A, doon po sa meaning, all believers involved. So ito po yung sinasabi ko kanina na Ephesians 4:12. Yan, for the work of the ministry. So mission belong to the whole church, not just a pastor alone. Hindi lang po sa pastor ang mission, kundi sa buong simbahan, sa buong miyembro, buong parte ng church. Kaya bawat isa
na uma-attend bawat isa na belong doon sa church na yon o doon sa simbahan na yon, meron siyang mission. Ano yung mission? Yung to bring gospel sa mga taong nakapaligid sa atin. At hindi lang sa atin itong mission na to, kundi sa bawat isa na tinawag ng Diyos ay merong karapatan at merong tungkulin, merong trabaho na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Letter N, nation and neighbors. Sabihin, hindi lang ang mission, sabi dito, mission is both local and global. Sabihin, hindi lang po rito, kundi sa ibang bansa. At hindi lang sa hindi lang sa Leyte. Ang mission ay pwede rin sa kapitbahay, pwede rin doon sa mga loved one. Kasi meron silang pangangailangang espiritual. Minsan, ang pumapasok sa atin, pag sinabing mission, ay doon lang sa malayong lugar. Hindi po. Hanggat merong tao na kailangan ang kaligtasan, part tayo na madala yung mission sa kanila. Ano yon? Yung bring the gospel or the salvation sa kanila. Letter I, yung incarnational. Sabi dyan, mission enters people, real lives, context, and struggle. So dito po, makikita natin mga kapatid na si Jesus, nagkatawan tao, no, at nakihalubilo. No, inabot niya yung pangangailangan natin ng mga taong makasalanan. Nakita natin kung paano siya nakihalubilo at nakita natin kung paano niya inilapit ang kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng gospel o paghahayag ng kaharian ng Diyos. Ganon din sa atin na maging kagaya nung ginawa ng ating Panginoong Hesus. No po? Ilalapit natin yung kaligtasan sa kanila, aabutin natin sila sa pamamagitan po ng mabuting balita ng ating Panginoon. And letter N, yung new life producing. So, ito yung mahalaga na dapat true mission produces transformation. So yung mission na naganap sa tao ngayon, magbubunga ng pagbabago doon sa tao. Kaya siya ngayon ay magiging isang tunay na bagong nilalang. Kaya nagpuproduce siya ng magandang buhay. Kumbaga, ano po? Letter G, God glorifying. Ito po yung sinasabi natin, the final aim of mission is God's glory. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, do all to the glory of God. Amen? So, ayan po. Excuse me, ako lang po ay iinom. Okay, so medyo makati po yung lalamunan po. Okay, number 6, mission and church management. Ito yung practical implication. When mission meaning is clear, sabi doon, leaders manage with purpose, not pressure. So, yung mga manggagawa, yung mananampalataya o yung isang tagapanguna ay hindi niya kaya ginagawa yung mission ay dahil nape-pressure siya doon sa ministry. Kundi ang leader ay hindi nagmamanage dahil sa takot o pressure, kundi may malinaw siyang layunin. Pangalawa, budget reflect priorities, not personalities. Sabihin, ang budget ay nakatuon sa mission priorities, hindi doon sa personal na interest ng leader. Kung mahalagang i-priority muna yung mission, yung muna yung bibigyan ng budget, ito yung magre-reflect na priority natin, yung mission. At isang tabi na muna o saka na yung personal na pangangailangan ng church, no? Kung merong exist pero ang number one na priority ay yung mission. And next, yung pong pangatlo ay staff rule support mission, not title. Ibig sabihin, ang bawat miyembro or staff ay may responsibilidad para sa mission. Hindi para sa kanilang
position lamang. Kaya po tayo nandiyan, hindi sa title, kundi para sa mission. Po. And programs are evaluated by mission impact. So ang tagumpay ng programa ay sinusukat doon sa effect sa mission, hindi sa dami ng participant or entertainment value, kundi ano ba yung impact ng program ng mission na ginawa? Nagkaroon ba ito ng makabuluhan sa program na ginagawa natin po? Kaya mahalagang ma-review, ma-evaluate yung bawat program. Kailangan na bang palitan ito ng nararapat? And 5, yung time is stewarded. Ibig sabihin, ang oras ng simbahan at ang ng mga membro ay dapat magamit doon sa pangmatagalang spiritual effects, hindi lang sa temporal activities. Mahalaga yung napagkatiwalaan doon sa oras na ibinigay sa atin. So meron po ditong analogy. Sabi dito, mission is like the engine of a vehicle. Management is the steering wheel. Good steering without an engine goes nowhere. A strong engine without steering crashes. So biblical church management needs both. Ibig sabihin, yung mission ay parang isang engine ng sasakyan at yung management para siyang steering wheel. Kaya kung may steering pero walang engine, so wala sa destinasyon. Kung may engine pero walang steering, pwedeng mapahama o mag-crash. So kailangan parehong malinaw ang mission at maayos ang management. So kailangan po ito parehas na po. So ito yung common distortion ng ah mission. Ano po? Pag sinabi natin common, ito yung mga pangkaraniwang nangyayari, ano po, sa parte po ng mission. O minsan ito po yung pananaw na maling o common o pangkaraniwang ah, ginagawa na hindi naka-align doon sa sinasabi po nating tunay na meaning ng mission. Unang-una po diyan, yung tinatawag na consumer mission. Sabihin, what can the church give me? Nakasentro sa sarili lamang. Ano yung kanyang mapapala o makukuha kapag nadoon siya sa consumer mission lang. Pangalawa, yung celebrity mission, nakasentro sa tao. Sino ang sikat, sino ang magaling. Sabi diyan, who is the face of the church? So yan yung celebrity mission. At ito yung pangatlo, yung comfort mission. Nakasentro siya doon sa kaginawaan. O, yung let us avoid sacrifice, paano magiging komportable. Ang pang-apat, yung control mission. Ito yung mission as power over people. Ibig sabihin, nakasentro sa kapangyarihan o sa isang tao kung paano niya makokontrol ang iba. Ang tawag doon ay control mission. So dito, kung makikita natin sa Mark 10:45, sabi doon, for even the Son of Man came not to be minister unto, but to minister. So true mission is servant-oriented, not self-centered. So itong mga common distortion na to na nakikita ay dapat hindi maging ganon ang ating pagkaunawa, kundi ang tunay na misyon, sabi doon ay true mission is servant-oriented and not self-centered. Amen? Okay. So, nakita natin yung tinatawag na meaning ng mission. So ngayon po, puntahan po natin yung movement. Ito na po yung pangalawang topic natin. Excuse me, ako lang po ay iinom na. Yan. Maliwanag po ba mga kapatid na susundan po ninyo?
Hindi po ba ako nagiging Amen. mabilis? Yeah. Sabihin niyo lang po pag ako po ay parang jet mabilis po. Medyo umano lang po yung aking lalamunan. So ngayon po, punta tayo doon sa pangatlong topic natin, yun yung movement. Ano po? At ito po ay nakaangkla pa rin dito sa tinatawag nating mission po ng church o mission po ng bawat isa sa atin, yung movement o paggalaw. So, ngayon po mga kapatid, tingnan natin yung introduction ng movement from purpose to direction. Ano ba yung sinasabi dito na layunin papunta doon sa tamang direksyon? So far, we have established. Una, yung mandate. Sino ba ang nag-command sa church? Si Jesus. At yung meaning, what mission truly is? Ano ba talaga ang ibig sabihin? Ngayon po, mag-move tayo dito sa isang critical na question. If the church has a mission, how does the mission move forward? Sabi diyan, kung ang kung ang bawat isa sa atin ay merong mission, paano kaya yung mission ay magmo-move o magpo-forward? So sabi dito, this is here where movement comes in. Many churches have a correct mandate, a good definition of mission, but no movement. They believe the right things, but go nowhere intentionally. Sabihin, ang ang mandate ay utos o tagubilin na galing sa Diyos sa pamamagitan ng liderato ng simbahan at ito yung nagbibigay ng authority sa simbahan para gumawa ng mga hakbang. Kaya yung sinabi nating meaning ng mission ay ito yung layunin ng simbahan, bakit ito umiiral dito sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ito programa o project, kundi eternal na layunin. Ngayon, dito pumapasok ang konsepto ng tinatawag na movement. Naniniwala tayo na may mga simbahang tama naman yung mandate, maayos naman yung mission, pero walang paggalaw, walang movement. Naniniwala tayo na tama naman yung kanilang mga layunin, pero hindi sila maka-aksyon doon sa direksyon. Ngayon po, what movement means in church mission? Definition ng movement ito. Movement is the intentional, spirit-led progression of the church toward fulfilling God's mission through vision, direction, and action. So, ibig sabihin, yung movement ay sadyang dapat umuusad na pinangungunahan ng Banal na Espiritu Santo gamit yung malinaw na vision at direksyon at action. Halimbawa, ang simbahan ay may programang outreach para sa mahihirap na bata. Hindi lang basta siya ginagawa ang outreach, kundi meron siyang plan, meron siyang scheduling, meron siyang leader at importante, na doon yung pananalangin sa gabay ng Espiritu Santo. In simple terms, mission gives purpose, movement gives direction, and management gives structure. Kaya mission without movement becomes theory. And movement without mission, yan, ang sabi diyan, become chaos. Ano po? So, mga kapatid, mahalaga na yung purpose mo, yung mission give purpose. Ang mission ang nagbibigay ng dahilan kung bakit tayo nag-e-exist ang church. At yung movement give direction, ito po yung nagtatakda kung paano at saan dadalhin yung mission. Kaya kailangan gumalaw. So ang simbahan ay nagtatakda ng focus kung sa outreach yan o kung sa Bible study yan na malapit doon sa kanyang lugar. No po? Doon siya mag-move. Ngayon, yung management give structure, sabihin niya, yung management ay nagbibigay ng isang sistema na magiging maayos yung kanyang movement. Sabihin, yung schedule,
yung kanyang budget, yung kanyang transpo, yung kanyang outreach ay may evaluation pagkatapos ng program. Kaya mission without movement becomes theory, sabi diyan. Walang yung kung ang mission ay walang galaw o aksyon, ang mission ay puro hanggang doon lang sa theory o sa salita. Puro plano, walang result. At kung ang simbahan ay aktibo ngunit walang malinaw na misyon, lahat ng ginagawa ay walang direksyon. Kaya ang bawat ministeryo ay may sariling programa na hindi konektado sa misyon at meron din namang konektado pero walang kabuang plano. Kaya mahalaga itong lahat ng ito. Nandun yung intentional, spirit-led progression of the church toward fulfilling God's mission through vision and action. Ano po? What movement means in church mission? Biblical foundation of movement. Sabi doon sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ibig sabihin, itong verse na to ay nagpapaalaala na ang mission ng Diyos ay dinesign to move outward. So ang church ay hindi lang basta mananatili doon sa loob ng simbahan, kundi siya ay magbo-move. Dadalhin niya yung mabuting balita doon sa lokal, yan, sa regional, sa cross-cultural and global. Ibig sabihin, sa lahat ng kayang abutin ng individual para madala yung mission doon sa mga tao naghihintay ng mabuting balita. Movement and vision. Sabi dito, how they connect. Paano magkakaroon ng connection itong dalawa? Unahin po natin, what is vision? Sabi diyan, vision is a clear, God-aligned picture of the prepared future of the church as it fulfill its mission. So, makalaga na ito ay maliwanag, naka-align, o ang vision ay malinaw na larawan na kung paano ang nais ng Diyos para sa hinaharap ng simbahan habang tinutupad yung mission na ibinibigay. So, ang vision ng simbahan ay magkaroon ng halimbawa, Bible-based education. After 5 years, meron na siya. Yun yung kanyang pananaw, pero dapat maliwanag, clear. At naka-align doon sa nais ng ating Panginoon, doon sa pagtupad o pag-fulfill doon sa mission na ipinapagawa. Ano po? So, sabi niya sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. So, tama naman po yun. No? Yung para ma-prevent, yung vision, ipe-prevent, sabi dito, yung confusion, yung burnout, yung eternal conflict. Kaya mahalaga na yung vision ay naka-align sa nais ng Diyos sa kanyang ipinapagawa sa atin. Vision, serve, mission. Sabi diyan. So, a common leadership error ay ito po yun. Yung creating a vision first, then enforcing the mission to fit. Po. Ibig sabihin, ang biblical order po na ating makikita dito po sa sinasabing vision, serve, mission, ay yung pong mandate. No, ito yung biblical order. Kailangang naintindihan natin yung God's command. No po. Para yung vision ay mapaglingkuran yung mission. At yung pangalawa, yung mission, God-defined purpose. So, ito yung pinaka essence. Ano po. And vision, ito yung church discern direction. Kaya po, tayo bilang mga manggagawa ng ating Panginoon, no, yung mandate ng Diyos ay nagbibigay ng utos sa atin na kailangang maliwanag. No? So, theology of movement, yan, sabi dito, God is ascending God. What is vision? From Genesis to Revelation, God is always sending.
tama naman po yung sinasabi. Kasi God sent Abraham. Pinadala ang Father Abraham. Pinadala si Moses. Pinadala yung mga propeta. And even Jesus Christ. At si Jesus, pinapadala naman ang church. So, yan yung always na ginagawa ng Diyos, no po. At ito yung pananaw, ito yung movement na kailangang hindi lang siya isang strategy, kundi yung movement ay sabi diyan, movement is God's nature expressed through the church. So mahalaga na yung pagganaw, yung pagsesend o yung pagsunod doon sa alituntunin ng Diyos ay makita ng simbahan na mahalaga pala talaga yung pagsesend ng mga manggagawa. Kaya tayo bilang isang mga mananampalataya o bilang isang mga anak ng ating Panginoon o tagasunod no po, ay binigyan ng pagkakataon na madala natin yung gospel doon sa lugar na kung saan ay nararapat pagdalahan. So, si Jesus, isinesend niya ang church kung paano ginawa ng Diyos yung pagsasend niya kila Moses, kila Abraham. Ganon din yung ginawa ni Jesus sa atin. Kaya tayo ngayon, yung may daladala ng misyon sa kasalukuyan. At yung mission na yon, bit-bit natin yung mabuting balita ng mission. At ito yung redemption. Tingnan po natin yung acronym noong salitang movement para makatulong na maalaala natin at may apply natin to kapag nakita natin o naalala natin yung salitang movement. Una, missional direction. Sabi dyan sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So movement must always point toward God's kingdom, not comfort. Sabihin, lahat ng movement ay dapat nakatuon sa kaharian ng Diyos, hindi sa sariling kaginawahan o comfort lang natin. Sabihin, yung bawa outreach program ay nakatuon sa pagpapalago ng pananampalataya at serbisyo sa komunidad, hindi para lang magkaroon ng event o makilala yung simbahan, kundi ito ay ginagawa natin dahil doon nakatuon yung ating mission, yung ating movement sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, yung obedience-driven. James 1:22, sabi doon ay, be doers of the word and not hearers only. Sabihin, yung movement ay dapat nagmumula sa pagsunod sa salita ng Diyos, hindi sa plano ng tao lamang. Kapag mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang Diyos, sabi doon ay gagawin natin o susunod tayo doon sa salita ng Diyos, hindi doon sa dahil utos lang ito na nakatataas sa atin po. So kapag tinawag ng Diyos ang simbahan, tayo, na maglingkod sa mahihirap, hindi lang basta pinag-aaralan o pinaplano, kundi aktibong gagawin. Minsan ito yung problema, no? Pag mahirap na yung pupuntahan, excuse me, parang matamlay, pero pag may kakayahan ay masigla. Dapat walang pinipili ang misyon. Ang mission, yung movement ng mission ay dapat sa pangkalahatang nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lang po para doon sa may kakayahan, kundi sa lahat po ng tao na nais po ng kaligtasan. Vision guided. Yan. Sabi po diyan, write the vision and make it plain. Yung clear vision produces coordinated movement. Sabihin, malinaw at nakasulat na yung vision ay magre-resulta ng magandang movement at lahat ng membro ay alam ang direksyon at layunin. So, hindi lang yung pastor, hindi lang yung yung may hawak ng evangelism o may hawak po ng mission ministry. Hindi lang siya yung may tinatawag na malinaw na
movement, kundi lahat ng membro alam noong individual na mananampalataya yung direksyon at layunin noong vision, dapat guided siya doon sa malinaw na pananaw para doon sa movement. Sunod po dyan, kung merong vision guided, merong ding empowered by the Spirit. So sabi, programs move people, but the Spirit moves the heart. Sabihin, ang tunay na movement ay hindi lang nakasalalay sa programa, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na gumagalaw sa puso ng tao. So ang mission ng Diyos ay maipaalam o mabago yung buhay nung tao na yon na dati ay nandoon sa kasalanan, mabago siya. Kailangan yung dating kaanyuan na nais ng Diyos sa kanya ay yun ang maganap at mangyari. Kasi yun yung magkakamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Yung totoong nagkaroon ng pagbabago. At ito po ay mangyayari sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Hindi kaya. Maaring maganda ang outreach program, pero kapag walang gabay ng Espiritu Santo, ang puso ng mga beneficiary ay hindi tunay na nabago. Umattend lang kasi program. Pero ang tunay na nagmumove sa heart ng tao ay ang banal na Espiritu Santo. Letter M, measurable progress. Sabi diyan, and the Lord added to the church daily. Ito yung biblical movement produce visible fruit, not just activity. Ano po yung sinasabi diyan? Doon sa Acts 2:42, idinadagdag, meaning yung biblical movement ay nagbubunga na nakikita ang resulta ng pagbabago hindi lang dahil sa activity, kundi dahil idinadagdag yung mga taong yun sa simbahan araw-araw dahil nakita yung paggalaw ng salita ng Panginoon at ito po ay nagbubunga ng magandang resulta po. Kaya ang simbahan ay hindi lang basta nagtatatag ng mga programa, kundi kailangan nakikita yung pagbabago sa buhay ng mga miyembro o nadaragdagan yung bilang ng bagong mananampalataya at lumalawak yung kanyang community outreach. Ibig sabihin, yung tunay na changes, yung transformation, ay nagaganap doon sa tao na yon. Po, equipping focus. Sabi diyan, movement happen when believers are trained, not spectators. So, ang movement ay nangyayari kapag ang mga mananampalataya ay sinanay o sinasanay at hindi lang basta nanonood sa atin, sila'y nakikilahok. Kaya mahalaga yung equipping, yung discipleship. Hindi lang basta nag-o-organize, sumasama sila sa pag-o-organize, kundi tinuturuan kung paano sila magagamit at mangunguna doon sa pagsiservisyo doon sa community. Kaya mahalaga po yung equipping, ma-focus doon yung equipping, maturuan ng naka-align doon sa mission ng Diyos na sila rin mismo ay magamit para doon sa ibang kaluluwa, ibang tao. Now, sunod po yung next generation, kailangang tayo, sabi diyan ay yung movement always look beyond the present leader. Ibig sabihin, yung movement ay laging nakatingin doon sa hinaharap yung ating pagkilos. No? Hindi lang doon sa kasalukuyang pangyayari, kundi tayo ay nakatingin doon sa mga darating pang panahon na magiging leader. Po. Kaya ang pagme-mentor o pagtuturo, lalo na sa mga kabataan, ay sila yung magiging future leader sa next generation. Kaya mahalagang naunawaan nila yung mission ng church na galing sa Diyos. Na ano ba yung kanyang mission bilang isang mananampalataya? Para doon sa next generation,
madadala yung mission na dinala ng Diyos at ibinigay ni Jesus sa atin. Transformational outcome, sabi diyan. Movement change lives, not just schedules. So, mga kapatid, mahalaga na yung tunay na movement ay nagbabago ng buhay ng tao, hindi lang ng programa. Sabihin, yung bunga o resulta ng event ay may pagbabago ng puso. At doon ay nagtuturo o nakikita na rin yung values, yung faith sa ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po na yung transformation ay makita at para yung mission na daladala natin ay magkaroon din ng katuparan sa iba. Next, movement versus activity. Yan. Many churches, sabi diyan, confuse business with movement. Tingnan natin itong nangyayari. Sabi diyan, yung activity na ginagawa, ay parang ano na lang siya, paulit-ulit na lang. Routine. Po, parang ano na lang siya, ginagawa na lang siyang ah, ah, paulit-ulit. Sabi diyan, yung pinapanatili na lang yung umiiral na sistema o yung activity and preserve comfort. Mahalaga na lang yung maginawa naman dito kaysa mag-vision ako, dito na lang ako kasi okay na naman itong activity na to. So ngayon, yung movement, sabi diyan ay advances mission. Sabihin, ang bawat action ay tumutulong sa pagtupad ng mission ng simbahan. Yan yung movement. Halimbawa, meron kayong bagong programa na inilunsad para maabot yung mga kabataan sa community. So, merong plano ng training, merong follow-up at merong evaluation. At yung tinatawag nating develop people po, yung kailangang mag-move sila, no? Kailangang makita na gumagalaw sila, kundi yung buhay o yung puso nila ay naka-align doon sa mission na ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin po. Kaya mahalaga yung movement. Kailangang hahakbangan natin ito. Next, movement and church management. Sabi po dito, when movement is clear, strategic planning becomes spiritual, not corporate only. Ibig sabihin, ito po ay hindi lang siya isang plano o hindi lang siya isang pangkorporasyon, no? Kundi ito ay napaghandaan at ang resulta ay yung magandang spiritual life. Pangalawa, yung makikita natin na lahat ng plano ay nakabatay doon sa mission at vision, hindi lang sa strategy. Yun yung sinasabing strategic planning. At yung sinasabing ministries align rather than compete, lahat ng ministry ay nagtutulungan. Hindi sila nagkakagulo-gulo o nagkakampi-kampihan. Walang kanya-kanya sa ministry. So, to carry out, para madala yung mission na naka-align doon sa ministry na pinapagawa ng Diyos, ay hindi po dapat competition. Sabi diyan, rather than compete. So, sabihin, meron silang pagtutulungan, meron silang pagbibigay ng panahon na tulungan yung bawat ministry. Yan po yung sinasabing ministers align rather than compete. And then yung leader manage change wisely, not fearfully. Ibig sabihin, yung leader, gagamit siya ng paraan para doon sa paglago, hindi natatakot na mag-adjust yung leader, kundi ang iniisip niya, ma-embrace niya yung pagbabago at ito yung ginagamit niya para sa paglago isang leader. Kapag may bagong programa yung leader, ay handa niyang baguhin yung old routine para mas epektibo uli siyang leader na magdadala noong mission. Pang-apat, yung resources are allocated intentionally. Kasi sa lahat ng oras, sa lahat ng tao o budget ay ginagamit para sa mission,
hindi basta-basta ginagamit sa anumang paraan. Panglima, yung the church avoid stagnation. Sabihin, ang simbahan ay patuloy na umuusad, lumalago sa mission, hindi nakatigil doon sa nakagawiang routine. Kundi sila po ay merong bagong discipleship, merong bagong leadership training, merong outreach para lumago ang membro o ang simbahan. So, sabi dito, movement is like walking toward a destination. Ang mission is knowing why you walk, and vision is knowing where you walk. And management, sabi dyan, is knowing how to walk without stumbling. So, yung knowing why you walk, bakit meron siyang layunin o kung bakit siya gagalaw doon sa mission. At yung vision, alam niya kung saang direksyon ang kanyang pupuntahan at yung management na sinasabi dyan, paano niya lalakadan ng maayos yung pagiging isang leader. Kaya mahalaga po yung movement. Now, ito po yung common obstacle to movement. Una, yung fear of change o takot doon sa bagong paraan. Pangalawa, yung tradition without mission. Yun po yung isa. At yung pangatlo, yung leadership insecurity. Yan. O merong takot o kakulangan o kumpiyansa doon sa leader. Example, yung leader ay nagtatago doon sa kanyang comfort zone. Kaya meron siyang insecurity. Ang pang-apat, yung lack of clarity o kawalan ng malinaw na mission o vision or direction. Yan yung mga common na obstacle. At dependence on one personality. Yung ang simbahan o ang church ay nakasentro na lang sa isang tao lamang. Kaya kapag wala na yung pastor o wala na yung leader na inaasahan, humihina na yung movement ng simbahan dahil walang empowerment sa iba. So mahalaga na yung mga obstacle na to ay ma-overcome. Kaya sabi doon sa Joshua 1:9, be strong and of good courage. Kaya mahalaga po mga kapatid yung ating pag-move, yung movement na tinatawag na po. Kung meron mang mga bagay na minsan nakakapagdulot ng burnout sa atin, lalong-lalo na sa mission na ating dinadala, nagkakaroon tayo ng insecurities. Sabi dito, be strong and of a good courageous. So, mahalagang maunawaan ng mga leader o tagapanguna ng simbahan kasama ang bawat membro na ang management, ang church management, dapat naintindihan yung mission ng church. Ano ba yung ating tinutukoy dyan? Ano ba yung ating layunin? Kaya, minsan dumarating yung mga obstacle bilang leader. No po? Minsan dumarating yung kapaguran, minsan dumarating yung panghihina, o yung tinatawag nating spiritual fatigue, dumarating yan sa atin. Kaya minsan yung mission, dahil crowded na, dahil yung marami ka nang dinadala sa church, marami ng problema kinakaharap, minsan yung mission na dapat ay pagpukusan, hindi na doon nakakasentro, kundi doon na lang sa program para mag-exist lang yung church. Pero nawa po, kung tayo man po ay dumadanas ng mga ganong bagay, be strong in the Lord. Magkaroon po tayo ng pananaw na nandyan ang Panginoon as a leader sa pagmamanage ng church ay hindi madali, hindi ganun daling siya ay hawakan. Maraming mai-encounter na mga obstacle, but isang bagay lang po tayo ay nakatitiyak. Kapag tayo ay naniwala na ang Diyos dapat ang maging sentro ng paglilingkod, na yung mission dapat ay nakasentro sa nais ng Diyos, kaya po ng isang lingkod ng Diyos na i-overcome ang mga obstacle na ito. Amen?
Kaya nawa dito sa ating napag-aralan ay nakapagdagdag po tayo ng input sa pagiging isang pagkakaroon ng management o pangangasiwa sa loob ng iglesia. Importante ang mission. Meron po ditong reflection. Sabi diyan, why is it dangerous for a church to be active but not moving? And how does clear vision protect the mission from stagnation? Yan, isa pong katanungan niya na kayo po ang makakasagot dahil kayo po o tayo po ay itinalaga ng Diyos. Alam ko po mga kapatid na marami tayong kinakaharap na problema sa ministry, sa pagmamanage ng church. Pero lagi natin tatandaan na meron pong dakilang layunin ang Diyos. Bakit ka po nadidyan bilang isang tagapanguna? Amen? Bakit ka nagpapatuloy? Kasi may layunin ang Diyos sa buhay mo. At ang layunin ng Diyos, madala natin yung vision na inilatag ng Diyos sa atin. At ito ay to bring people to Christ. Yung sila po ay ating mapaalalahanan patungkol po doon sa nais ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay magwakas sa isang panalangin at nais ko po na tayo po ay yumuko saglit at atin pong pasalamatan ang ating Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Sa iyo pong pagbibigay ng pagkakataon na kami ay makapag-aral. Tunay po na isang pribilehiyo, Panginoon, ang kami ay matuto at magkaroon kami ng kaalaman patungkol po sa church management. Kaya Lord, ang aming dalangin, patuloy po na kami ay samahan mo sa pagmiministeryo. At ang aming maging layunin, Panginoon, ay to be a servant, maging tagapaglingkod. Kami ay maging tagapanguna na gaya mo, Panginoon, na isang Diyos na bilang isang Diyos ay hindi niya ginawa, Panginoon, na siya po ay paglingkuran, kundi siya mismo ay naglingkod. At ang kanyang divine, perfect plan ay to redeem people and to bring people for the salvation. At kami rin po ay narito, Panginoon, bilang mga minister mo. We pray, Lord, ngayong gabi, kung kami man po ay dumadaan sa mga bagay na minsan ay may obstacle in the ministry, we pray, Lord, na magkaroon kami ng strong na pananampalataya and courage to determine yung aming calling ay aming maunawaan na magkaroon kami ng kalakasan na mapagtagumpayan at mabigyan namin ng tunay na paglilingkod yung salitang mission at ang aming trabaho, Panginoon, ay bitbitin yung magandang balita ng kaligtasan para sa sanlibutan. Ito po aming dalangin, pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God Amen. bless you. Praise God. Tunay po na Amen. Thank you, Pastor. yan. Thank you So po, tayo po Sir ay Ernie, mag-open Pastor Paul. ng cam. Maganda yung Screenshot zone. po. Yan. Kung kayo po ay may laptop na gamit, pwede po kayong mag-screenshot. Wala po kayong tanong, mga kapatid. Atin pong i-enroll ang subject na ito. No po? At kung kailangan natin ng mga information, nandito lang po ang ating Pastor Rod. Pakinggan po natin yung kanyang announcement patungkol po sa ating subject. Mukhang nagme-merenda pa si Doc. Ako lang pa iinom. Sige, Doc. Meron po kayong message. Hello, magandang gabi po. Ayan, ay katatapos lang po ang prayer Grabe, meeting lang thank po you po, dito. Nakapag-prayer ay nakapag-screenshot na po ba? Wala pa. Hindi Open pa muna po Doc. natin ang Yes ating po. cam. Yan. Yan, kung may, Nakapag-screenshot.
Yan, sige po. Lahat po tayo mag-screenshot para may support. Sige. In 1, 2, 3, go. Okay, isa pa po. Doon sa mga ano po. Inyo pong i-open ang inyong cam at yan. Alam ko naman pong lahat tayo dito ay mga pogi at magagandang anak ng lingkod ng Diyos. Salamat po. Yan. Sige po, Doc. Ano ba ang gagawin natin? Kakakuha ko lang ng cellphone, iniwan ko na naka-open. Baka po meron kayong message tungkol po dito sa ating announcement sa ating AB Church Management. Na-announce nyo na po yung ating Apa. free Zoom. Apa. Hanggang 5. Apa. Kasi itong natin, AB Church Management ay magiging AB lang siya kung AI-assisted program po ang inyong i-enroll. Kasi yun talaga ay 5 ang topics. Pero itong video modules natin, 6 units lang siya. Yung AI-assisted ay aabot ng 45 kasi isasama natin yung pastoral theology doon. Kaya AB siya. Pero kung dito lang sa church management, 1 and 2 po ito parang dalawang SEM pag video modules. Pero per SEM parang 3 units lang kapag ganun po ang ating i-enroll sa self-pacing. At after ng 5 session, hindi na po ninyo ma-access ang Zoom unless mag-register tayo. 150 lang naman para sa buong video lessons natin or Zoom lessons, as in 150. At mabibigyan pa kayo ng mga e-books na i-compile ko. At yun yung kinompile ko na inilagay natin sa AI assisted program. At yun yung kinukuhang outline at itinuturo niya. Kaya pwede rin po kayong magtanong doon according sa management. Yun naman ang kagandahan sa AI assisted program natin. And sa mga wala pang access doon, makikita nyo free yung first subject, itong letter M. At mapapansin nyo doon, 5 yung topics. Pero dito sa atin, video lang, ay 3 topics lang kasi reduced po siya in 6 units. At mas comprehensive yung topic sa AI-assisted program natin. So yun lang naman ang gusto kong i-share. So kung may question kayo about this subject or course, ay pwede po kayong mag-question. At kung sa topic kanina, total ako din naman ng nag-layout noon. So pwede rin po kayong magtanong. Yan. So, enroll na po natin yung ating subject. Kasi po, I think, Doc, sa graduation, kapag na-enroll nila to, makakasama ba sila doon sa graduation? Hindi kakayanin po ito kasi mahaba. O nga pala. No? 11 subject po ito. Okay. Yung church management natin. Kumbaga itong missiology na may 3 topic, isang subject lang yon, and then yung susunod about sa polity na yung susunod nating itatakel, yung different kinds ng church polities. So yun naman yung susunod about management lahat. So meron namang outline na isinend sa inyo, nandun din yung mga subject title. So aabot talaga to ng siguro mga 8 months to 10. Opo, aabutin po ng ganun. Opo, kaya hindi pa makakaabot ngayon talaga. Pang next year po ito. Pero meron, pag AI assisted ang inyong kinuha na subject, makakaabot kayo. Kasi Opo, kaya nyo makakaabot. tapusin yun. Yes, yung AI assisted. Opo, Okay? Makakaabot talaga kayo. Kasi si Pastor Manalo, minani-mani niya na wala pang isang linggo.
talagang in-exam niya lahat ng subject. Kasi yun ang kagandahan doon eh. Pag natapos nyo, may grade lahat ng subject, may final grades na rin. Kung gusto nyo kumuha sa akin ng diploma at saka TOR, ibibigay ko sa inyo. Mm. After nun, bigyan mo nyo lang ako ng 1 week para mag-draft. So, ganun lang po kadali. Meron na kayong AB Church Diploma. Management. And sa graduation, sama-sama Kasama. tayo, magkita-kita tayo. Amen. Praise God. Tama. Oh. Pastor, may question po ako. Analyst po. Yes po. Pastor, kung ganito pong online live discussion, may offer po kayong ganito para sa AB Church Management? Eto po. Eto na po so- yun. Ito na Ito po na yan, po. ma'am. Ito na po Ah, yan. Ito na. So, dito na lang po kami mag-enroll. I mean, magbabayad, ganyan. Hindi na pa Mhm. namin kukunin yung mga AI, assisted, ganyan. Basta ito na po yung sa amin, yung live discussion. Pwede rin po itong sa live discussions. Pero ang ano po kasi dyan, babayaran niyo yung units niya. Yun Mm-mm. kasi ang kaibahan nun eh. So, binayaran nyo rin lang naman yung units niya, may bibigay din yung AI-assisted program, makakasama din kayo talaga dito sa 2026 batch, Mm-mm. Tama po. 25-26. Pero kung aasa lang kayo sa video modules, kasi ang 150 lang ang ating bayad dito, hindi kasama yung credit of units, pero may access kayo sa lahat. Pwede nyo naman na after ng video, mapag-aralan, ay tsaka tayo mag-decide na magbayad sa units niya. Mm-mm. Pwede rin naman na hindi na bayaran yung AI assisted program at the same time naka-join kayo dito kasi hindi pwedeng hindi naka-join talaga. So Amen. matik 'yun kapag kayo ay kumuha ng AI assisted program ay kasama kayo sa Zoom natin. Kasi try learning ang ating school eh. 'Yun yung ini-aim natin ngayon. Try learning. 3 ang mode ng learning natin, video modules, ebook, at saka AI assisted. Opo, pwedeng independent silang 3, pero pag kinuha mo yung AI assisted, lahat 'yon ay pwede mong kunin. Oo. Kung saan kayo komportable. 'Yon, kung ano ang prefer nyo. Kasi iba-ibang tao, yung iba bookish, gusto niya sa book. 'Di ba po? Yung iba naman sa AI, gusto fast pacing. 'Yun na 'yon. May exam. Sa video, itong kagandahan, pag video ka, walang exam, pero meron kang reflection na ipapasa. Reflection-based ang hinihingi ko per subject. Yun naman. Okay po, clear po. Maliwanag po. Oo. Okay po, Pastora. Pwedeng 3 sila. Pwedeng Apo. 3. Pero, Pwede po. Tapos yung mga Kaya- detalye niya nandun po sa may registration form, di ba? Apo. Nandun naman po. Sige po. Salamat. Yes po. Salamat po. Tapos kung kasama kayo sa group chat, palagi namin pong sinesend doon. Apo. Okay. May question pa po kayo about this? Yan. Ang department head ng AB Church Management po si Pastor Manalo. Kaya siya po ang pwede niyong kontakin. Pwede po O, ako. mag-request no? Yung soft copy, hard copy na diniscuss ni Professor. Baski isend na lang po sa sa Messenger. Ayun. Pag nag-register po kayo, yung magbabayad ng 250, siya lang pong makaka-access nun. Kumbaga, Bali, enroll. opo, Yung 150 po, Enroll. wala siyang ma-access. walang access Walang na commitment. PowerPoint. Walang commitment, walang PowerPoint. Walang grade, bahala kayo. Walang Pero, grade. Baga kasama ganun. tayo sa Zoom. Oo. May privilege kayong makausap kami, magtanong, mag-advise, ganyan. Ang kagandahan po ng 250 o yung isa pa, Doc, 400 ba yun yung isa? 400 may Oh, units. Ang kagandahan po noon, lahat ma-access mo. Kumbaga. Pero pag 150, di hanggang doon ka lang Zoom sa lang. panonood, Zoom. pakikinig. Mm-mm. Walang commitment, walang grade, walang credential, kumbaga. Wala. Apo. Pero kung ikaw Sa ay enroll ng buo, nakarinig ka na, may credential ka pa. Yun po yung kagandahan doon. Opo. Ang credential Ayun ng po. 400, 3 units lang. Ayun ng 250, alin po yun? Yan lang.
Certificate. Completion po Tsaka na yung- kayo ay nakatapos ng Church Management 1. Yan. At least may certificate ka, 'di ba? Hindi ka mo hindi sayang. 'Yun ang kagandahan nun. Opo. Tapos pwede naming i-print, order nyo na hard copy. May dry seal po 'yon na ginto. Yung dry seal talaga na certificate. May pwedeng yung ilagay. Opo, kung mag-order lang ng hard copy, magkano po yun? Wala pa po tayong hard copy. Ang gagawin kasi natin, pagkatapos po na maituro ang bawat subject, ayun, 199, tsaka ko lang isi-send as workbook. And then pag natapos yung Church Management 1, yun, pwede nang order as a book na siya na isang compiled book. Ganon. Okay. Sir, Hard clarification pa po. Clarification pa po. Sige po, Yes po. Pastora. Ngayon kasi ako naka-encounter ng church management course. Kung kukunin ko siya ng buo na credits po lahat, mga ilang taon po ba ito ino-offer? Tsaka kung magkano magagastos po? Ayan. So, actually, ang ating 45 units, ang 45 units times 200. So, malaki. Malaki talaga. Pero pwede naman Kasi siguro ano yun, parang hulugan. Apo, hulugan talaga. Pwede po yun, Pastora. Pwede po. Yan. Pwede po kung saan po yung kakayahan po ng bawat isa, kung saan makakagaan. Halimbawa, 500, 1,000, depende per Apo. units. Kayo po ang, per month. Kayo po ang bahala. Basta makaka-graduate kayo pag fully paid. maganda pong mag-graduate, Pastora Ana Luz. Actually po, ako po ay enroll sa PCU, Philippine Christian University. Ang AB namin, Church Management. Ang tuition fee namin, 27,000. Per try. Ibig sabihin, kulang-kulang 100,000 ang binabayaran, ang babayaran ko po. Third try namin ngayon. So, mapalad pa rin po tayo kasi Kumpara mo yung 9,000 po. oo. Yan. Di ba? Blessing pa rin po ang MBS. May AI, meron pa kayo nung tatlo, AI, video, at saka nung book. Pero bibili niyo yung book, syempre. Sige po. Clear po ba, Pastora? Yung mga nagtanong? Maraming salamat po at blessing po sa akin. Para sa akin po blessing ang subject na to at ang school. Dahil naghahanap po talaga ako na nag-offer ng ganitong subject, ng ganitong course. Yeah. So, kayo po ay in na sa amin, sa MBS. Welcome po sa MBS family. Yan. At lahat po tayo dito ay magkakapatid sa Panginoon po. Hindi po natin pagtatalunan kung anong meron kang pinaglalaban sa buhay. So, yun po ang kagandahan ng MBS. No po, kumbaga natututo tayo na nandun yung blessing ng ating Panginoon. No po. Kaya i-encourage ko po kayo na atin po itong i-enroll kasi ang church management po ay marami pa po yung magagandang subject na susunod po rito na magagamit po natin sa ministry. Na doon pa lang po tayo sa ano pa lang to, kumbaga paunang patikim pa lang. Yung mga susunod po ay siguro sabihin niyo po Introduction po yan. Oo, mas maganda pa po yung mga susunod na topic po natin at napapanahon po siya. Yeah. Tama yung Yan sabi po, nito. sinend ko sa group chat po, nakasend yung outline ng buong subject. Kaya po, makikita buong niyo course. po dyan sa ating GC. At isa-send din po naman sa MBS, lagi-lagi yung ating announcement. Okay. So, yun po. Meron pa po na gustong clarification o meron po kayong realization doon sa atin pong topic? Meron po ba kayong dadagdag pa o baka may experience kayo o ano pong nasa puso nyo? Welcome po tayo lahat dito. Basta matatakil po dyan yung excuse me po. Matatakil po dyan yung yung disciplinary action, counseling sa church management. Nandiyan po yung sa module natin. Nandiyan po sa pinost ni Doc.
Okay. O, sige po. Kaya po napakahaba nito kasi nga po halos lahat po madadaanan po natin 'to, mga kapatid. Kaya wag po kayong bibitaw. Stay put lang po kayo diyan at magpatuloy po kayo. Para kasi 'pag yung umpisa lang po ang inyong nasubaybayan at hindi niyo natapos, parang kumain po kayo nung ano, noong kaldereta na ang natikman niyo lang ay yung sabaw. Kumbaga, hindi buong kaldereta masasabing nakain niyo kasi sabaw lang yung naabutan. Kaya encourage ko po kayo na atin pong i-grab ang opportunity na ito. Yun lang po. Alam ko naman po na ang Diyos ang magpo-provide. Amen. Sige po. Thank you po. Sige po. Meron pa po kayong mga clarification o mga tanong? Ayan. Hello kay Pastor Midel, Pastor Eugene. Ayan. Sa mga nakasama natin ngayon dito, kay Pastor Mel, yan po yung aming tawag dito, pinaka-head dito po sa Alaminos, Laguna. Chairman po namin kay Pastor Mel Villegas. Pastor, malinaw naman po. Sige po. Malinaw. Kung wala na, salamat po sa Panginoon Salamat po, Pastor. sa Salamat inyong po sa lahat. pag-aabala. Yan. See you po sa next week. Yan. Salamat po kay Pastor Elson. Yan. Salamat po sa bawat isa, kay Pastor Amador. Thank you po sa inyo. Salamat po sa inyo. Baka sa mga susunod na panahon, magto 2 times tayo na magturo per week. Okay. Depende, mag-usap kami po ni Pastor Manalo para medyo bumilis tayong konti. Sige. Thank you po sa inyo. Po, thank Salamat you. po. Salamat po, Pastor Amila, Pastor Midel. Yan, sa bawat isa. Po. Pastor Ruben, Good night po. salamat. Pastor Vic, salamat po sa inyong lahat. Thank you po. God bless po.